Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po mga kababayan, kaibigan. Welcome back po ulit sa ating channel. This is our reactions. Tayo po ulit ay magbibigay lamang ng reaction, komento, or feedback sa mga latest news o latest ganap na nangyari sa ating bansa. So, eto na ang latest, no? Nagkaroon ng kapihan with President Ferdinand Marcos Jr. kanina. And nasabi na naman niya, no, na marami sa mga sangkot dito sa flood control mess na kanyang sinimulan ay hindi pa rin nahihiya, no? Pakinggan natin itong news na to at bigyan natin ng mga sarili nating opinion. That set expectations from you and your administration that you will wage war against corruption and no one will be spared. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it is going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the Okay, no, so kasi nung in-expose nga ng ating presidente nung last year, itong flood control mess at nagpasimula siya ng investigasyon, ang sabi niya noon is yung ano lang, within termino lang niya, no? Termino lang niya around 2024, 2023. No? And as the investigation going on, no, at nakita nga no, as marami pang nakikita, maraming lumalabas, no. At nalaman nga dito na hindi lang termino ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos, no. At umaabot din to nung panahon ni Pangulong Duterte, way back 2018 pa, no. Yung mga katulad noon, yung investigasyon sa Diskaya, nag-start daw sila 2016, around 2016, 2012. Then nagkaroon sila, nagtuloy-tuloy na yung proyekto nila sa DPWH 2018, no? Doon siya nag-start, no? And yun nga, meron din nag-expose nito before, sila Congressman Andaya, around 332 billion flood control mess na ang in-expose nila. Ngunit walang nangyari, no? Walang nakasuhan, walang investigasyon, no? And ang pagkakatanda ko, nasabi rin to ni Pangulong Duterte, no? Nasabi nga niya na maraming anomalya sa mga proyekto ng DPWH noong 2018, no? Around 2018, 2019. Pero walang nangyaring kasuhan, no? Walang ginawa yung previous administration, no? And ngayon, isang maganda ngayon, may ginagawa ang ating admin. Although tumatagal na siya, 1 year, pero umuusad, no? Kasi may mga nasasampahan ng kaso eh. May mga nakulong ng DPWH engineer, mga officials, no? At meron na rin tayong mga nakulong na contractors, mga congressman, no? At tuloy-tuloy yung kaso at pagsasampa ng kaso. Masipag ating ombudsman ngayon, di katulad nung nakaraang taon na merong investigasyon na nagaganap, hindi katulad nung nakaraang taon, parang wala tayong nababalitaan sa ombudsman, no? And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written,
but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. Para may pinariringgan, no? Hindi natin alam kung sino. Pero mahiya rin talaga sila, no? Lalo na yung mga talagang iniimbestigahan, no? Kumbaga, sangkot sila sa investigasyon, tapos sila pa yung may ganang mag-imbestiga, no? Mas nakakahiya talaga yun, yung mga ganong klaseng tao. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. I don't. Tawa na lang yung presidente. Kasi siya yung nagpasimula, tapos siya pa yung binabaligtad ngayon. Ano? Ganun talaga yung mga sangkot dyan, talagang ganun yung gagawing paraan. At gagamitin din talaga nila to. Ano? Kung hindi nga talaga na-expose ni President, wala silang pambala ngayon kay President. Parang ganun, wala silang pang ano ngayon. Kaya ganun, no? Ginagamit din nila to para isangkot nila sa issue yung Presidente. No? At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the Tama. one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang Wala. kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, Mr. President, selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Thank you, Mr. President. The next question from Kathy Valiente of Manila Times. So yun, no? So mga sangkot dito sa flood control, no? Mahiya naman kayo. No? Makakapal pa rin mukha ninyo. So dapat masampahan kayo ng kaso, no? Lalabas din yung totoo, no? At yung mga gumagawa ng kwento diyan, mga naninira lang, nagki-claim na sila yung pagpaumpisa nito, sila yung nag-iimbestiga, mahiya rin kayo, no? Hintayin natin, masampahan kayo ng kaso, no? Paninira nyo, no? Paninira nyo sa, pinagugulo nyo lang lalo yung ano, imbis na base yung investigasyon, no? Kung talagang kayo may mga ebidensya, edi isampa nyo ng kaso, no? Hindi yung kung ano-ano yung press con lang nilalabas nyo, no? Kung ano-anong gawa-gawang ebidensya na hindi naman mapatunayan talaga, no? Kasi hindi naman yung may isampa yung kaso. Hindi nyo naman masampahan ng kaso yung mga dapat masampahan, yung mga dinadawit nyo, no? Sa mga politiko o doon sa mga nag-iimbestiga, no? Patuloy na nag-iimbestiga sa ganitong malawakang korupsyon, mahiya rin kayo, no? Dahil baka kayo rin talaga yung sangkot dito at kayo rin yung iniimbestigahan. Buti pa yung Kongreso, no? Mga congressman, nung time na nagkaroon ng ICI, tumigil na sila sa pag-iimbestiga, no? Pinaubayan na nila doon sa dapat na nag-iimbestiga talaga, ombudsman saka yung ICI. Ito lang yung mga senator lang ang makukulit, no? Hanggang ngayon, ililigaw yung kwento, no? Pero kung talagang para kayo sa bayan, ilabas niyo yung totoong ebidensya.
Huwag yung may pinagtatakpan din kayo. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa ating panonood. Kung hindi ka pa ho nakaka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na po.